Hi guys, and welcome back to my YouTube channel. Ito yung pinakauna nating video dito sa YouTube channel ko. So pag-uusapan natin ano yung naging buhay ko nung dumating ako dito. And para magkaroon kayo ng idea ano yung buhay ng isang ordinaryong OFW dito sa Dubai. Dumating ako ng Dubai ng July 19, 2007. Ang unang job ko ay isa Costas, I was barista sa isang coffee shop. So yun yung unang naging trabaho ko dito. By the grace of God, nakarating ako ng Dubai na walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kakilala na tumulong sa akin para pumunta dito. Through faith and determination, nakarating ako dito sa Middle East. Kasi ang mindset ko nung nasa Pilipinas ako, this is the only way para sa akin. Kita ko na magiging maganda yung kinabukasan ko o yung future ko. So dumating ako ng Dubai, nagtrabaho ako bilang isang barista. So bago ko ipakita sa inyo magkano sinasahod ko, dadalhin ko muna kayo sa trabaho ko kung saan ako nagtrabaho. Dito ako nagtatrabaho. Yan, sa Costa. Diyan ako gumagawa ng kape. Doon ako nag-work for almost 8 years. Ang sinasahod ko po ay tumataginting na 1,200 dirhams. So 2007, dumating ako. Okay, so yun ang kinikita ko. But of course, basic salary na yung yung 1,200, libre na yung accommodation, libre yung transportation. Kailangan mo bumili ng pagkain mo, yung basic needs mo like shampoo, toothpaste, sabon, hindi kasama doon. So doon mo kukunin yun sa 1,200 dirhams. So the good thing, nang dumating ako ng 2007, medyo mababa pa ang cost of living during that time. So kahit papano, nararamdaman ko pa yung sahod ko. So for 5 years, hindi ako umuwi. Nandito lang ako sa Dubai. Nag-stay ako ng Dubai for 5 years kasi ang goal ko, makaipon ng maayos. But syempre sa sinasahod na 1,200 dirhams, ang equivalent nun siguro nasa 14,000 pesos or depende sa palitan, minsan umaabot ng 14,500. So during the time nung dumating ako dito, ang dirhams ay 15 pesos pa yung palitan during the time. So ngayon 13.5, 13.7 naglalaro na lang. So ang maganda ng time na yon, mayroon kaming tips every week. So nakakakuha naman kami ng tips, sometimes 150, 200, depende sa stores kung saan ka ma-assign. Kapag na-assign ka sa mga busy na malls, which is maraming customer, siyempre malaki yung tips mo. So minsan nakakuha ng 200. So doon naman namin kinukuha. Bonus na lang yon kasi at least may kinukunan kami ng pagkain namin pag survive. Although may pagkain naman sa store, so lang siyempre sandwich. Paulit-ulit mo yun kakainin every day. So nakakasawa. Can you imagine 3 years ka nagtrabaho sa isang shop, tapos ito yung pagkain mo araw-araw, halos hindi mo na siya makain. So kaya yun. Yun ang naging buhay ko nung dumating ako dito sa Dubai. And ang good news niyan, after 5 years, tumaas yung sahod ko. Buti na lang mayroon pa akong naitabing payslip. Papakita ko sa inyo kung magkano yung kinikita ko after 5 years. Nagsimula sa basic salary, 1,200 dirhams. Tapos after 5 years, tumaas ang sahod ko. Papakita ko sa inyo. So guys, ito yung payslip ko nung 2012. So from 2007, 8, 9, 10, 11, 12. So after 5 years, ito yung payslip ko. Buti na may naitabi pa ako. So yan yung pangalan ko. Tapos ito ay sahod ko ng month of April 2012. Tapos yung basic salary ay 1,500 dirhams. Yan. So from 1,000 naging 1,500. Pero kung papansinin nyo, mayroon nakasulat dito na 600. Ito ay kinakaltas na nila dahil sa company accommodation. Tapos yung 300 sa transpo allowance. Tapos Emirates ID processing, kasi kami ang nagbabayad ng Emirates ID namin. Kinakaltas yan 3 beses yata. 100, hindi lang ako sure, hindi ko na matandaan, pero kami ang nagbabayad ng Emirates ID namin. Kaya kung papansinin mo, ang net salary ko lang ay 1,400 dirhams. So after 5 years yan. Okay, so after 5 years, tumaas ng 200 dirhams yung sahod ko. So dito sa Dubai, hindi uso yung
overtime. Okay? Tapos, after, ito yung isa kong payslip, 2012. Ito naman ay, kailan to? 2014. Okay? After 2 years again, 3, 12, 13, 14, 2 years again, ito yung naging payslip ko. Kung papansinin nyo, umangat ulit yung sahod ko, itinaasan ako ulit ng another 150 dirhams. So, kaya, pansinin nyo dito, ito November ito, ang basic salary ko na dito ay 1,550 dirhams. So, from 1 to naging 1,4, tapos naging 1,5. Okay? After 7 years. Salary ko dito every month ay 1,550 dirhams. Mga 17,000 pesos. Okay, so nakita nyo yung payslip ko nung 2012 at saka 2014. Kaya kung papansinin nyo, after 5 years, tumaas yung sahod ko ng 200. After another 2 years, tumaas yung sahod ko ng another 150 dirhams. So naging 1,550 na yung basic salary ko. Sa inyo nag-iisip, bakit hindi ka naghanap ng trabaho, ng ibang trabaho during the time? So dumating ako ng 2007, syempre, ano ka pa lang, naghanap ka pa lang ng experience, wala ka pang idea. So naghanap ako ng magandang pagkakataon na kung saan makahanap ako ng maayos na company. Okay, so inaaral ko, hindi ako nagtitik agad ng rest na lumipat sa ibang kumpanya kasi nakita ko sa ibang mga kasama ko na after 1 year nag-resign sila. Ang problema, yung kumpanya, maganda yung offer sa kanila, after 1 year, 2 years, nagsarado yung kumpanya. So naging careful ako sa naging moves ko. Aso nga lang, 2008-2009, nagkaroon ng recession ang Dubai. So marami nawalan ng trabaho. Ang daming nagsarado na kumpanya. So almost 2 years bago naka-recover ulit yung UAE. So instead na maghanap ako ng trabaho, nag-continue na lang ako. I mean, matagal na ako sa kumpanya. So hawak ko na yung oras ko, ako yung gumagawa na ng schedule. So nagkaroon ako ng time na at least maghanap ng ibang pagkakakitaan. So yun guys, yan yung majority, and I believe karamihan sa mga OFW dito, especially yung mga nagtatrabaho sa F&B, food and beverage industry, karamihan talaga basic salary na naglalaro lang talaga sa 1,000 to 1,200 dirhams. So syempre, disclaimer, hindi lahat ng company, kasi sa amin, sa Costa, sa company na pinagtrabahoan ko, hindi uso yung overtime. Kapag nag-overtime ka, ang ginagawa ng manager or yung operation manager namin, instead na babayaran ka, ginagawa nilang offset. Wala kaming overtime, hindi talaga kami binabayaran sa overtime. So sa mga nandito, siguro di ko alam kung mayroong mga kakilala kayo na malaking kita nila sa overtime. So swerte sila, pero hindi lahat ng company nagbibigay ng overtime. Hindi to katulad ng ibang country, hindi katulad ng Canada, Europe, na pag pumunta ka doon, pwede ka mag part-time, pwede ka magkuha kahit ilang trabaho. Siro dito, kapag naka-visa ka sa isang kumpanya, bawal ka maghanap o bawal ka mag part-time kasi illegal yun dito. So yun guys, ang katotohanan dito sa UAE, yun lang talaga ang kinikita majority ng mga ordinary OFW na nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho sa mga restaurant. Yun lang po talaga ang kinikita nila. So sa may mga kamag-anak na nandito sa abroad, may mga pamilya, may mga loved ones na nagtatrabaho sa abroad, pahalagahan niyo yung pera na pinapadala nila, kasi hindi po biro yung sakripisyo na tinitiis ng mga kamag-anak nyo dito sa abroad. Despite na nakikita ninyo masaya sila sa social media, nakangiti, nagpipicture sa Facebook, magandang lugar, pero hindi nyo po alam kung ano yung katotohanan. So swerte po kayo kung mayroon kayong mga kamag-anak na maayos yung trabaho dito, kumikita ng 10,000, 15,000 dirhams. Pero majority, pag Pilipino, ganun lang po kalait ang kinikita. So sana pahalagahan ninyo bawat sintabo na natatanggap ninyo sa mga mahal nyo sa buhay na nagtatrabaho dito sa abroad, especially sa UAE, sa Dubai, kasi hindi po madali, hindi nyo po alam yung sakripisyo nila na tinitiis, mabigyan lang kayo ng maayos dyan na buhay sa Pilipinas. So guys, yun lang muna ang mai-share ko sa inyo, and I wish you find this video na makatulong sa inyo, magkaroon kayo ng idea sa mga gustong pumunta ng Dubai. Pag-isipan nyo ng maayos, and bago kayo pumunta dito, pag-isipan nyo, kasi hindi rin po madali. Hindi ko sinasabi na huwag kayo pumunta. Ang point ko, pag-isipan nyo ng maayos, kasi I'm speaking on my experience. I've been here for 13 years already. This coming July 19, 2020, ito na yung pang 13 years ko. And kung ano mayroon ako ngayon, of course, ito ay will of God. Nagkaroon ako ng courage,
na mag-change ng other career, kaya enough motivation na mag-start kasi I believe in God's timing. I believe in perfect time ng Panginoon. So guys, yun lang muna for now. Thank you so much guys for watching, and if you find this video helpful, kindly like the videos, comment down below kung ano yung gusto mong pag-usapan natin next time, and subscribe to the channel and post the notification bell para updated ka po sa lahat ng videos na gagawin ko in the future. And thank you so much guys for the support and love. See you next time. Peace.